Sa mga oras na ito ay naghahanda ng suntokin ng higante si Ronan, at sa sandaling tatama na ang kanyang suntok sa kanya, ay nanatili pa rin na hindi ito gumagalaw. Ngunit nang inakala nito na tumama na ang kanyang suntok, ay bigla itong nawala. Nang ito'y muling lumitaw ay nakita niya na ito ay tumatakbo na sa kanyang kamay, at mabilis na nagtungo sa kanyang balikat. Kasunod nito ay nagsagawa ito ng atake, at mabilis nitong pinutol ang ulo ng higante. Sa sandaling ito ang ulo ng halimaw na ngayon ay nalalaglag na patungo sa lupa, ay tila naguguluhan pa rin kung ano ang nangyari sa kanya. Kasunod nito ay tuluyan na itong bumagsak at nagdulot ng pagsabog ng lupa sa paligid, samantala ang mga panday na nasa malapit ay nagulat sa pangyayaring ito, at agad na nakilala kung sino ang binata, dahil ito ang naging customer noon ni Master Doron. Samantala ang isa pang panday ay naisip na kahit napakabata pa nito, ay nagawa na niyang matalo ang isang rock giant sa isang atake lamang. Kasunod nito ay biglang tinawag sila ni Ronan, na ngayon ay nakatungtong sa ibabaw ng bangkay ng higante. Tinanong niya sila kung ano ang nangyari sa lugar na ito, at nakiusap siya sa kanila ipaliwanag kaagad ang mga detalye. Makalipas ang ilang sandali ay natapos ng ikwento ng mga panday ang buong mga naganap sa lugar na ito, at sa mga oras na ito ay tinatanong ni Ronan kung totoo ba ang lahat ng sinabi nila, na ilang dosena na ng mga rock giants ang biglang sumugod sa lugar na ito. Kinumpirma naman ito ng isang panday, at sinabi na hindi rin nila alam kung bakit nila ginawa iyon. Sinabi din niya na bigla na lang lumitaw ang mga ito sa ilalim ng lupa, at sinimulang wasakin ang lahat ng kanilang mga nakikita. Ang iba pa nga sa mga ito ay talagang pinupuntirya ang mga panday, at ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay hinuli ng mga ito, at kasama na nga sa kanilang nabihag ay sina Elder Doron. At matapos nga nilang gawin ito ay bumalik na ang ilan sa kanila kung saan sila nanggaling. Binanggit din niya na si Dikin ay sinubukan pang habulin ang mga ito, ngunit huli na ang lahat. Dahil hindi rin naman siya ganoon kagaling sa pakikipaglaban, at kung magpapatuloy ito ay may masamang mangyayari sa kanya. Matapos marinig ito ay dinugtungan pa ni Ronan ang kanyang sasabihin, at sinabi na maaaring maging merienda ng mga ito ang mga bihag nila. Matapos marinig ang buong istorya ng mga naganap sa lugar na ito, ay tinanong ni Ronan kung ang giant na kanyang napatay ang huli na sa mga ito. Kinumpirma naman ito ng isa sa mga panday at sinabi na yon na nga ang huli sa kanila. Pagkatapos nito ay tinawag niya si Asel at sinabi dito na pag dumating si Maria, ay tulungan niya ito na suriin ang mga nasugatan, tulungan ang mga ito hanggang sa dumating ang mga suporta. Kasunod nito ay iniabot niya si Sita, at sinabi na kung mayroong malubhang nasugatan sa mga biktima, ay pagalingin niya ito sa tulong ni Sita. Samantala si Asel matapos marinig ang mga tagubilin ni Ronan, ay tinanong siya kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Ronan, at tinanong siya kung ano sa palagay niya. Habang sinasabi niya ito ay pinagmamasdan niya ang mga bakas ng mga higante na patungo sa isang direksyon. Kasunod nito ay sinabi niya na kailangan niyang iligtas ang mga bihag ng mga ito, at partikular na tinutukoy ang matanda na si Elder Doron. Sinabi niya na mayroon pa siyang kailangang kunin sa matandang ito. Kasabay ng pag-uusap nilang ito, ay makikita si Elder Doron na yakap-yakap ang isang bagay, at sinasabi nito kay Dikin na nagpapasalamat siya sa kanyang pagsunod, at pagtatangkang iligtas siya, pero binanggit din niya na wala ng dahilan para manatili pa siya rito. Sa sandaling ito ay makikita si Dikin na mayroong seryosong ekspresyon, at malaking hiwa sa kanyang dibdib, at sa kanyang harap ay tinitingnan niya ng masama ang mga rock giant na nagsisiksikan sa isang butas, at pilit na inaabot sila. Habang nakikita ni Elder Doron ang kanilang mapanganib na sitwasyon, ay sinabi niya kay Dikin na umalis na siya, at tumakbo palayo sa lugar na ito. Dahil kung gagamitin niya ang kanyang invisible armor ay magagawa niyang makaligtas. Nagalit naman si Dikin sa pahayag na ito, at pinatitigil na ang matanda. Sinabi pa niya na napakahirap na nga ng kanyang sitwasyon, kaya tigilan na niya ang pagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Binanggit pa niya na kung mayroon siyang lakas para magsermon, ay gamitin na lang niya ito sa hawak niyang espada, at tulungan siya na labanan ang mga halimaw na ito. Matapos marinig ito ay sinabi naman ni Elder Doron na hindi niya magagawa iyon. Sinabi pa niya na ang sandatang ito ay ang kanyang magnum opus, at ito rin ang kanyang monumental first step, kaya hindi niya pwedeng dumihan ito sa pamamagitan ng kanyang swordsmanship.
Habang sinasabi ito ng matanda, ay lalo lamang nagagalit si Dikin, at sinasabi na nababaliw na ito, dahil kahit gaano pa siya kabaliw sa paggawa ng mga sandata, ay sinabi niya na hindi ito ang tamang oras para doon. Samantala habang nasa gitna pa sila ng kanilang pag-uusap, ay nagsimula ng mag-crack ang mga bato sa paligid, at kasunod nito ay tuluyan ng nakapasok ang isa sa mga higante at sumunod na sa kanya ang ilan pa sa kanyang mga kasama. Pagkatapos gawin ito ay iniangat ng isa sa mga higante ang kanyang kamay, at pagkatapos ay isinuntok niya ito patungo sa dalawa. At kasunod nga nito ay nagdulot ito ng malaking pagsabog kung saan tumama ang kamay ng higante. Ngunit iba sa inaasahan, ay makikita si Elder Doron na walang kahit anong galus, ngunit makikita din sa kanyang mukha ang pagkagulat, at bigla itong napasigaw ng pangalan ni Dikin, dahil sa sandaling ito ay makikita na sinalo nito ang atake ng higante. Samantala si Dikin ay tila hindi naririnig ang tinig ng matanda, at iniisip na kahit suot pa niya ang kanyang armor na mayroong defensive enchantment, ay nawasak pa rin ang lahat ng mga ito. At habang nasa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ay iniangat na ng higante ang kanyang kamay, at kasunod nito ay napapamura si Dikin, at sinabi na kung alam lamang niya na mamamatay siya sa ganitong paraan, ay ginawa na niya ang lahat ng kanyang pwedeng gawin. Habang nasa kalagitnaan pa ng kanyang panlulumo, ay makikita ang isang pulang liwanag na mabilis na nagtutungo sa kanilang direksyon, at sa sandaling ito ay isang anino ng isang tao ang makikita sa likuran ng mga rock giant. At sa sandaling dadakutin na ng isa sa mga higante si Dikin, na ngayon ay pinagpapawisan na, ay biglang tumama sa halimaw na ito ang sunod-sunod na atake. At kasunod nito ay makikita ang nagkapera-pirasong katawan ng rock giant. Samantala isang tinig ang narinig mula sa kaguluhang nangyayari, at pinupuri nito si Dikin sa kanyang mahusay na trabaho. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay sinabi niya kay Dikin na ipaubaya na lamang sa kanya ang lahat ng ito, at magpahinga muna. Samantala ang dalawa nang makilala kung sino ito, ay nabigla at tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya dito. Tinanong pa ni Dikin kung paano siya nakarating dito, dahil napakaraming mga giants sa daraanan patungo sa lugar na ito. Ngumiti naman si Ronan, at sinabi na kung ang mga yon ang tinutukoy niya, ay tinapos na nila silang lahat, at kasabay nito ay nagawa na rin niyang mailigtas ang iba pang mga panday. Hindi naman makapaniwala ang dalawang ito sa kanyang mga sinabi, at tinanong si Ronan kung posible ba ang lahat ng iyon. Sinabi naman ni Ronan na tigilan na nila ang mga ganitong usapan, at itinuon ang kanyang pansin sa matanda, at sinabi sa kanya na ibigay na sa kanya ang kanyang espada. Dahil hindi na niya magagamit ang sandatang hawak niya, tila bumalik naman sa kanyang katinuan si Elder Doron at naalala ang tungkol sa espada. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Elder Doron na tama nga siya, at kasunod nito ay iniabot na niya sa kanya ang espada, at sinabi na wala pa itong lagayan dahil hindi pa yon tapos, kaya pwede na niya kaagad na gamitin ito. Nagpasalamat naman si Ronan sa matanda at sinabi na susubukan na niya ito ngayon. Pagkasabi niya nito ay tuluyan nang natanggal ang balot ng espada, at ang mga higante nang makita ito ay tila nakaramdam ng panganib mula dito. Kaya agad na sumugod ang mga ito upang tapusin ang pinakamalaking panganib para sa kanila. Ngunit sa kabila ng sabay-sabay na atake ng mga higanteng ito, ay nananatiling kalmado si Ronan, at tinatanong ang sarili kung gaano kahusay ang espadang ito. At pagkasabi nga niya nito ay agad niyang pinakawalan ang isang malaking atake patungo sa mga higante, samantala ang mga higante nang makita ang paparating na atake, ay agad na inihinto ang kanilang sariling atake, at sinubukang dumepensa. Dahil naramdaman nila ang panganib sa kanilang buhay mula sa ataking ito, ngunit sa kabila ng paggawa nila nito, ay nabaliwala lamang ito, dahil sadyang napakalakas ng atake ni Ronan, at tumagos lamang ito sa kanilang depensa, at nawasak ang lahat ng mga higanteng tinamaan ng atake niya. Samantala si Ronan at si Dikin ay natulala, at hindi makapaniwala sa taglay na lakas ng bagong sandatang ito. Sa kabilang banda si Elder Doron ay kumikinang ang mga mata sa tuwa. Sa mga oras na ito ay napapatanong si Ronan kung anong klaseng sandata ito. Agad namang sumagot ang Elder at tinanong si Ronan kung ano ang masasabi niya sa espada na sila Mancha. Matapos marinig ito ay tinanong ni Ronan ang Elder kung ito ba ang pangalan ng espada. Agad namang sumagot ito at sinabi na tama nga siya at nakuha niya ito sa kanyang Stargazer.
Habang pinagmamasdan nito ang kanyang sariling refleksyon sa talim ng espada, ay tinanong niya kay Ronan kung hindi ba siya namamangha sa mga kakayahan nito. Dinagdag pa niya na napakagaan nito at halos hindi na maramdaman ang bigat ng mismong espada. Ngunit sinabi din niya na kahit na ganoon ay napakatigas pa rin ito at mas matigas pa nga ito sa isang metril at kaya nitong tanggapin ang kahit na anong klase ng swordsmanship. Sinabi din niya na bagamat hindi niya nilagyan ito ng mga enchantment, ay kapag nag-absorb ito ng dugo ay magkukusa na rin ito na mag-self-regenerate. Habang pinagmamasdan ni Ronan ang espada ay naisip niya na kaya mayroon itong ganoong kakayahan, ay dahil gawa ito mula sa itlog ng kanyang alaga na si Sita. Pagkatapos nito ay muli niyang pinuri ang panday, at sinabi na mas mahusay pa siya kaysa sa kanyang inaasahan. Tumawa naman ang panday at sinabi na masaya siya at ganoon ang kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda si Dikin habang pinagmamasdan ang dalawa, ay sinabi na hindi ito ang oras para magyabangan sila. At iminungkahi niya kay Ronan na umalis na kaagad sa lugar na ito, dahil kasalukuyang sila na ang nasa pinakaunahan at wala nang mga tao ang nadala papasok sa loob. Sinabi naman ni Ronan na sakto lamang ito, dahil mayroon siyang titingnan sa loob. Pagkatapos ay pinayo niya kay Dikin na isama na ang matanda at umalis na sila. Tinanong naman ni Dikin kung ano ang kanyang titingnan doon. Sinabi naman ni Ronan na iyon ay mga hindi gaanong importanteng mga bagay. Pagkatapos ay sinabi niya na sa tingin niya ay mayroong mga nakatagong mga bastardong daga sa loob nito. Kasunod nito ay nalipat ang eksena kung saan makikita ang isang higanteng rock giant, at sa harap nito ay makikita ang dalawang tao na nakasuot ng puting hood. Sa sandaling ito ay bumalik ang eksena kung saan makikita natin na tinatanong ni Dikin kung sino ang tinutukoy niya na mga bastardong daga. At tinanong din niya kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Sinabi naman ni Ronan na wala ito, at ito ay isang bagay lamang na gumugulo sa kanya. Dinagdag pa niya na siya ay pamilyar sa mga habits ng mga rock giants, at sa pagkakaalam niya ang mga halimaw na ito ay hindi nagsasama-sama sa isang grupo, at mas gusto na maging mag-isa. At maliban na lamang kung atakihin sila, ay saka lamang magiging violente ang mga ito. Dinagdag pa niya na napansin din niya na mayroong kakaiba sa mga ito nga. Kasunod nito ay itinuro niya ang kahina-hinalang tattoo sa likod ng kanilang mga ulo, samantala si Dikin at ang matanda nang makita ito ay agad na nakilala ito na isang magic circle. Tinanong naman ni Ronan kung kilala ba niya ang ganitong klaseng magic circle. Sinabi naman ni Elder Doron na hindi siya sigurado, dahil hindi siya masyadong pamilyar sa ganitong klase ng mga bagay, ngunit masasabi niya na batay sa mga linya nito, ay ito ay isang masamang klase ng magic circle. Sinabi pa niya na marahil ito ang naging dahilan kung bakit naging violente ang mga halimaw na ito, kaya napatanong tuloy siya kung sino ang maaaring gumawa ng ganitong bagay. Sinabi naman ni Ronan na wala rin siyang ideya, ngunit pagkatapos sabihin ito, ay biglang nanlisik ang kanyang mga mata, at sinabi na malalaman rin niya ito kapag sinundan niya na ang pinanggalingan ng mga halimaw. Makalipas ang ilang sandali ay binaybay na ni Ronan ang kuweba kung saan nagmula ang mga rock giants, at habang ginagawa niya ito ay mas lalo siyang nakumbinsi na may nagpasimuno sa mga kaganapang ito. Habang nagpapatuloy siya sa kailaliman ng kuwebang ito, ay nakita niya na kasama ng mga bakas ng mga higante, ay mayroon ding mga bakas na kasing laki ng paa ng mga tao. Napansin din niya na mayroong mga mana sensing stone na nakakabit sa gilid ng pader ng kuweba upang maging lookout sa mga parating na kalaban, kaya naisip niya na talagang pinlano nila ito ng mabuti. Samantala nang makarating siya sa isang palikong parte ng kuweba ay may narinig siya na mga tila nag-uusap, kaya agad siyang tumago at sinubukang pakinggan kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito, at malaman na rin ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit sa sandaling sumilip siya, upang tingnan kung sino ang mga ito, ay nagulat siya nang makita ang kulay ginto at napakalaking rock giant, at napatanong kung anong klaseng halimaw ito. Napansin din niya na sa harap ng higanteng ito, ay ang dalawang tao na nakasuot ng hood. Dito niya napagtanto na ang dalawang ito marahil ang pasimuno ng mga insidenteng nangyayari. Habang pinagmamasdan niya ang higanteng kulay ginto ay lalo siyang nahihiwagaan kung anong klaseng nilalang ito, dahil kung ikukumpara ito sa mga naunang higante ay nagmumukha lamang ang mga ito na mga sanggol, at nang suriin pa niya itong mabuti ay napansin niya na kasalukuyan pa itong nakasealed, ngunit kung magsimulang gumalaw ang nilalang na ito ay tiyak na magkakaroon ng malaking pinsala sa lugar.
Samantala narinig niya na binanggit ng isa sa mga taong ito na iniisip niya na mayroong intruder sa kanilang lugar. Napabalikwas naman si Ronan nang marinig ito, pagkatapos ay nagpatuloy pa ang lalaki, at tinatanong kung sigurado ba siya sa bagay na ito. Kinumpirma naman ito ng isa pa at sinabi na base sa mga na-brainwash na mga higante, ang mga ito ay nawawasak ng isa-isa, kaya bilang konklusyon ay naisip niya na ito ay kagagawan ng isang intruder. Tinanong naman ng lalaki kung ano ang nagpangyari sa mga bobong taga-imperyo na kumilos ng ganito kabilis. Kasunod nito ay tinanong niya ang babae kung ano na ang sunod nilang gagawin. Binanggit pa niya na wala nang natitira sa mga rock giants, at hindi rin naman nila pwedeng gamitin pa ang higanteng nasa harapan nila ngayon. Pagkatapos nito ay nagkaroon siya ng nakakatakot na ngiti, at sinabi sa babae na mayroon siyang suggestion, at yun nga ay ang patayin na lamang silang lahat. Napailing naman ang babae sa suggestion na ito, at sinabi na kalimutan na ang kanyang ideya, dahil kasalukuyang ang mga major facilities ng imperyo ay nawasak na, at maging ang manufacturing technology ng kanilang imperyo ay napigilan na, dahil sa atake nilang ito. Sa kabilang banda kung atakihin nila ngayon ang mga taga-imperyo, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay malalantad na, at ang mga namumuno sa kanila ay hindi ipagsasawalang bahala ito. Kaya pinayo niya sa lalaki na pansamantalang umatras sila. Sinabi naman ng lalaki na masyado siyang nag-overthink, ngunit sinabi din niya na dahil sinabi niya na ito, ay wala na rin siyang choice. Pagkatapos nito ay sinabi ng lalaki na kung pwede na ba niyang tapusin ang bagay na tinutukoy niya kanina, sinabi naman ng babae na gawin niya kung ano ang gusto niya. At matapos ngang sabihin ito ay nagsimula ng maglabas ng apoy ang lalaki sa kanyang mga kamay, at binanggit na nagsisimula na niyang maamoy ang amoy ng sulfur sa paligid. Nagtataka naman si Ronan sa biglaang pagbabago ng sitwasyong ito, ngunit napagtanto niya na may masamang mangyayari nang biglang ngumiti ang lalaking ito at sinabi na oras na para matapos ang taong kanina pang nagmamasid sa kanila. Pagkatapos nilang sabihin ito ay pinakawalan niya na ang naipong apoy sa kanyang mga kamay patungo sa direksyon ni Ronan. Sa kabilang banda si Ronan nang makita ito ay agad na naghanda upang salagin ang paparating na atake, at sa sandalingang tumama na ito sa kanya, ay nagdulot ito ng malaking pagsabog, at nagsimulang tumawa ang lalaki, at sinabi na talagang hindi siya inaasahang bisita. Samantala si Ronan ay nanlilisik pa rin ang mga mata habang tinitingnan ang dalawang ito, samantala nang makita ng mga kalaban ang anyo ni Ronan, ay sinabi nito na isa lang pala siyang munting paslit. Ngunit sinabi din niya na base sa kanyang mga kilos, at kung paano niya iniwasan ang kanyang atake, ay hindi lamang siya isang simpleng bata, kundi isang bata na maliksi. Pagkatapos sabihin ito ay naghanda na ulit ito na umatake, at nag-ipon muli ng apoy sa kanyang mga kamay. Dinagdag pa niya na ang una niyang gagawin ay itali ang kanyang mga paa. Sa kabilang banda ay napagtanto ni Ronan na ang mga taong ito ay hindi mga ordinaryo. Dahil nagawa nitong makabuo ng panibagong magic sa maikling panahon lamang, kasabay nito ay biglang nagsalita ang lalaki, at tinatanong kung paano siya nakapunta sa lugar na ito, dahil sa kanilang palagay ang seguridad ng lugar na ito ay hindi ganoon kadaling malalampasan. Sinabi naman ni Ronan na tila hindi natatakot sa kanilang mga banta, ay siya dapat ang magtanong nito sa kanila. Dinagdag pa niya na kahit gaano pa sila karomantik sa kanilang relasyon, ang pagpunta sa ganitong klaseng lugar ay hindi tama. Tumawa naman ang lalaki, at sinabi na dapat nga siyang umakto ng ganito kayabang para magkaroon ng sense ang pagpatay niya sa kanya. Habang tumatawa pa ito ay tinanong niya ang babae, kung pareho rin ba siya ng iniisip. Sinabi naman ng babae na tigilan na niya ang pag-aksaya ng oras, at tapusin na kaagad ang batang ito. Kinontra naman ito ng lalaki, at sinabi na gusto niyang enjoy ang entertainment na ito, dahil hindi na rin naman magtatagal ang kanilang oras sa lugar na ito. At habang tumatawa pa ay dinagdag niya, na ang huling araw ng imperyong ito kung saan ito ay mababaon sa ilalim ng starlight ay nalalapit na. Sa kabilang banda si Ronan ay biglang nagdilim ang paningin, matapos marinig ang parehong salita na narinig niya noong nakaraan niyang buhay, kung saan niya natalo ang higanteng anghel. Pagkatapos ay pinaulit niya sa kanila ang kanilang mga sinabi. Tinanong pa niya ang mga ito kung talaga bang sinasabi nila ang mga bagay na ito, sa pagkakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Samantala ang lalaki nang makita ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Ronan, ay tila nakaramdam ng takot mula rito, at napatanong kung bakit biglang nagbago ang atmosphere sa lugar na ito.
Habang iniisip pa niya ito ay sinabi ni Ronan sa kanila na kailangang sumama ng dalawang ito sa kanya, dahil marami siyang gustong malaman mula sa kanila. Samantala ang lalaki, matapos marinig ang pagbabanta ni Ronan, ay tinanong kung talaga bang nabaliw na ang taong ito, dahil iniisip niya na magagawa niya silang mahuli. Pagkatapos ay sinabi niya sa bata, habang iniipon ang mga apoy sa kanyang kamay, kung posible ba talaga na mahuli niya sila. Ngunit bago pa niya ito matapos, ay mabilis na sumugod si Ronan, at napunta na sa tabi ng lalaking ito. At makikita rin na sa bilis ng kanyang atake, ay naputol na niya ang isa sa mga kamay ng kalaban bago pa ito makapag-react. Habang natutulala pa ang lalaking ito sa kanyang sinapit, ay sinabi ni Ronan na magagawa nga niyang mahuli sila. Kasunod nito ay sinabi niya sa kanya na tahimik na mahiga habang hinuhuli niya ang isa niyang kasamahan. Habang pinagmamasdan ng lalaking ito ang naputol niyang kamay, ay natulala naman ang babae at iniisip kung paanong hindi nagawang makapag-react ng kanyang kasama sa ataking iyon. At habang nasa kalagitnaan pa nga ng kanyang pag-iisip, ay isang kamay ang lumapit sa kanya, at bigla siyang sinakal. Sa oras na ito ay sinabi ni Ronan, na magiging magandang ideya kung sasagutin niya ng walang halong kasinungalingan ang lahat ng kanyang mga tanong. Maliban na lamang kung gusto rin niyang maging katulad ng kanyang kasamahan. To be continued sa Season 1 Part 10. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.